Hi, magandang araw. And today, gagawa tayo ng schedule of doors and windows. So, sa paggawa ng schedule of doors and windows, pupunta tayo dito sa SketchUp natin. And then, isa-set up muna natin yung views since yung nagawa natin is nasa ano lang muna yung mga basic elevations and sections. And then, we have here the ground floor and the second floor. So, we are now going to set up for our doors and windows. So, yung ginawa ko dito para ma-organize natin yung tags natin is gumawa ako ng panibagong folder dito for our doors and windows. We have here DAO, ibig sabihin doors and windows. So, pag click natin itong maliit na arrow na to, lalabas yung layers na may kinalaman sa doors and windows ito. We have the door lines, door 3D, and then windows. So, gawin nyo na lang din yan. Sa paggawa nito, click nyo lang yung folder na gusto nyong nandun sa loob yung bagong folder natin. So i-click mo yan dito, and then let's add new folder, and then select the layers that you want to include in here and drag that one into that folder. So ganun lang. So ngayon, since yung windows natin naka-component naman itong mga windows natin, so tanggalin natin yung shadows para hindi masyadong mabigat. And then ngayon, set natin yan sa front, tanggalin ulit yung shadows, and then dito sa architectural tatanggalin natin lahat to dito except dito sa models na to. Okay, so para ma-select to galing dito hanggang dito, i-hold nyo lang yung shift tapos select yung pangalawang layer para ma-select yung layers in between them, ganun lang. And then here we have here na yung mga doors and windows dito, and then hindi natin kailangan yung level 2 kasi kailangan natin dito sa door 1 na muna. And then yung maganda dito pag naka components tayo is kunwari ito sa window 1 meron tayong default meron tayong entity info, and then nakikita natin kung ilang component in the model, kagaya na lang dito sa ito 3 in model, nakikita natin lahat dito. Okay, so balik tayo, set up natin ulit yan, A wall hanggang dito, and then close natin yan, and then yung A to i-close din natin yan, and then magsiselect tayo ng view para sa window 1 natin. So mas maganda kung ganito, window 1, every windows and every doors lagyan natin ng dito ng views. So ngayon ito lang muna yung gusto nating ipakita, and pwede nating i-hide to dito, Control H, and then ganun lang yan, and then let's add, and that is for window 1. Window 1, ganun lang. So gagawa natin lahat yan, and now tapos na tayo. So we have here the window 1 and window 2, window 3, window 4, window 5, window 6, door 1, door 2, door 3, door 4. So yun lang yung mga doors and windows natin, and isi-save natin yan dito, and then punta tayo dito sa layout natin. Pagdating sa layout natin, dito na tayo since tapos na tayo sa section kasi. So need natin ng bagong viewport, so kakopyahan lang natin yung viewport dito, here, Control C. After that, yung mga unnecessary as a tip, yung annotation, yung bubbles, tanggalin natin yan. Spot elevation, yung mga unnecessary tanggalin natin yan dyan, hatch. Then i-on lang natin yan kung ano yung mga kailangan natin. So sa SU model hindi na, yan yung pinaka kailangan natin. I-paste natin yan dito, and ilalagay natin yan dito sa baba, and then let's save this one first, and after that select this one, and then let's update the model reference. And kailangan nating i-update to para kung ano yung latest na nagawa natin doon is mapupunta siya dito sa natin, dito sa layout natin. And ngayon available na yung ginawa natin mga bagong views like dito. So gagawa muna tayo dito sa door 1 here, ito yung door 1, and then 1:100 kasi ito, so kailangan natin baguhin yung scale nya. Here naka 1:100 siya, so gagamit tayo ng medyo malaki-laking so 1:30 is masyadong malaki, gamit siguro tayo ng 1:50. Okay, pwede na to, and then adjust natin yung viewport nya yan. So this is our door 1 here, lagyan natin to dito, door 1 kasi to,
latag muna natin yung mga kailangan natin. 3x. So meron tayong ito yung door 2. Dito na lang natin palitan yan. Door 1 and door 2 here. So ganyan lang, kahit maliit lang yan. Then door 3, meron tayong door 3 here. Then yung malaki is yung door 4. So okay na yan. Pinakamalaki is yung door 4. Ito. So ayan, kompleto na yung doors natin. Yung windows na lang. So pagkakasyahin na lang natin dito sa page na to. So yung unang gagawin natin dito is gagawa tayo ng line, and then titingnan natin dito sa scrapbook natin kung ano yung magandang line, and I think ito okay na to, or ito na lang sa pang NGL na line. Ito yung gawin nating reference dito, and ganyan, and then yan, and then ngayon may make group natin to sila lahat. Okay, lagyan muna natin to ng scale, and I think wala pa. Make group, then scale that one, and scale that one is to 50. So same scale na tayo dito. Ito is 1:50. So ito ilalagay na natin to dito sa ano natin, dito, then ito. Then yung ano natin, yan. Ito yung doors, and then yung windows natin is dito natin ilagay. I think okay naman yung ano. Yan. Then sa paglalagay, maglalagay muna tayo ng ano, maglalagay muna tayo ng ano, labels niya, like the type here. After the type, meron tayong panel door. Ito panel door, and then meron tayong quantity. Then yung quantity is, yung door 1 is 1 is, and then location is, sabihin natin entrance or living area. Okay, living area. Yan. So kahit yan lang yung mga ano natin. Labas natin ng ganyan. Dito. Okay na yan. Pagit na lang natin ng konti. And then sabihin natin ito is 0.6. Yan. Medyo makapal-kapal. Then lagyan natin yan dito. And then this is door 1, and for example this is yung ano nya, nasa drawing title siya. So i-move to layer, and then lagyan natin dito sa labels, and i-on natin yung levels na to. And then after that yung bubbles, kailangan din natin i-on para lagyan natin ng bubbles yung door 1. So ganito lang yun. Kunwari sa door 1 ganito. Yan. Then kailangan natin silang i-make group lahat dito, here, para isahan lang yung pag-i-edit niyan. So we have here the panel door, and door 1 here. Yan. Then lalagay tayo ng dimension dito. So kailangan natin ipakita yung height ng ano, doors natin. So inaglat muna natin yung height ng hamba, and then here meron na tayo. And then dito din gawin lang natin simple to. So this is our door 1, and then kopyahan natin to para sa door 2 natin. So pwede na kahit dito yung door 2. Yan. Then same dimension. Yung annotation pala natin, lagyan natin sa annotation para hindi tayo mawala. Okay. Then panel door pa rin yan. And then yung door 2 as nakikita natin dito. Door 2, pag sinelect natin to,
dito is we have 3 in model. So 3 pieces here. Then the location of that one is, we have the location. Alam naman natin na yung location dito is from kitchen area, kitchen, and then we have laundry, and we have bedroom, PDRM. Yan. Okay. So here, this is the door 2, and then dito tayo sa door 3. Then tatapusin ko lang muna to. And here, natapos ko na yung nilagyan ko lang ng fix to dito, F, and then ito yung sliding nya for the sliding glass and dalawang pieces yan. So dito, katapos nyan, parang gusto kong lagyan ng medyo heavy siya dito, and bibigyan ko siya ng style ng konti, and 0.6. I think okay na yung 0.6, and I don't want it to have a feel. Sabihin natin 0.8, medyo makapal kasi yung gusto ko dito. Okay, yun yung gusto ko dito, 0.8. And Control X, pasok natin dito. Then dito i-move natin to sa 2D layers, 2D lines. Okay, so dapat giging consistent tayo here. Rec, lagyan pa rin natin yan. Here, okay. Then dito sa last, ito kailangan natin lagyan para medyo may dating din siya. And then dito nakalimutan ko, kailangan natin ng dimensions. So ito pa rin, 2.1 pa din yan. Then ito sa gitna. Okay, yung 2D lines, kano siya, yan, 1350. For Control C, kailangan nating pakita yung ito. Okay, ito sa line na to, ito lang yan, 700 yun, so dapat 700 din yan, 650. Yan lang, kailangan kasi pakita yan. So yun yung magiging detalye niya, and I think dito na pasok. Kasi nung pinasok ko siya, nagiging 54:13, nagiging size ng papel siya. So yung gagawin mo dito is isi-select nyo lang to, and then go to this one. Since naka auto scale to yan siya, nagiging 1:1. So punta tayo dito, i-match natin yung niya, yung scale niya dito sa scale natin na nagamit natin dito sa doors natin. So I think yung door schedule natin is tapos na. Kailangan lang natin tong i-move ng kaunti dito, here. And now it's time for us to create the window schedule. So gumawa na din tayo dito para sa window, nagkopya lang tayo, and then dito punta tayo sa scene, and then we have here the window 1 here. Then i-match lang natin yan, natin here. So alam naman natin dito sa window 1 is ito, yung match lang natin to sa 2100, and then yan na yung magiging dito, yan magiging basihan natin para dito. So this is 2100, and then punta tayo dito sa window 2, scene, window 2 here, and then hindi natin alam kung ano talaga yung height nito, so kailangan natin malaman yung seal height nito, hindi lang kasi basta-basta ganito. So here, balik tayo dito sa window 2 para makita natin yung window 2 na to. I-on natin yung SOG. So dito may SOG na tayo, pwede nating sukatin yan dito, and that is 900 from
So here, ito na lang, sukatin na lang natin to. So 900, and then lagyan natin yan dito. Yan, so may 900 tayo dyan. Then window 3, here we have this scene, and then window 3, ito, and same with the other one. Dito yan siya. Here may make group natin to. So tayo na bahala dumiskarte dito kung paano natin ipe-present to. Kung pwede ba siya dito. I think pwede siya dito, di ba? So nakita naman kasi natin na parang hindi siya kakasya. So ito na lang yung ililipat natin dito sa baba. I think mas gagana siya kung ganun. Then dito, ito iakyat natin ng kaunti here. Then ito i-down natin ng kaunti dito. Then ito try natin i-on lahat. Yan. So ganyan lang yung pagde-discard nito. Okay, so kakasya naman siya dito, di ba? Yung section niya. So here, since kakasya naman siya, dito na lang natin ilalagay yung ano natin, door. Yung door natin dito na lang natin ilagay. Hindi kaya dito sa baba, kasi mas kakasya siya dyan. Okay, then yung windows is dito. Okay, we have this one. Yan, ganyan lang yan. Here, okay na yan. And then kopyahin natin to. Window 1, window 2, window 3. I think yung window 4 kakasya pa ba? Tingnan lang natin kung anong itsura ng window 4 dito. Kopya. Then scene window 4. Okay, I think malaki yung window 4. Okay, malaki yung window 4. So delete na lang natin yan. So dito na lang tayo kukuha ng window 4. Window 4. Scene window 4. Okay. Yan. Yan yung window 4 natin. Delete natin to. Then tingnan natin ulit dito yung window 4. And then tingnan natin yung slab. Yung window 4 pala is nasa harap. I think, ito yung nasa harap. So line nasa 1,500. 1,500. So 1,500. Ang tama naman, 2,1 pa din. Window 4, and then window 5 and window 6. Window 5, this is the window 5. Here, ito yung window 5. And then dito to sa pinakababa. Naalala ko to. Yan, dito yan sa pinakababa. And then yung window 6 natin. Here. Then scene window 6. So ayan. Yung window 6 natin galing sa finish floor line. Ito yung medyo dito. Then yung slab here. Then line nasa 700 above. 700. Then titingnan natin. Okay. Yan, so didelete natin to. So kailangan natin i-arrange ito. I
think ito mas maganda kung dito. Okay. Ganyan. And then dito. Kailangan pa din natin ibaba to. Ganyan. Here. So, dito natin ilalagay yung description niya. And then ito. Yan. Tanggalin na lang natin to. Hindi na ito importante. So, I think kailangan pa rin natin to. Yan. Here and dito. And now, tapos na natin yung ano natin. I think this one is 5. So, ganun lang naman yung process nun. Tinapos ko na lang. Kasi in-arrange ko pa to at nilagyan ko dito ng schedule of doors and windows. Ito yung drawing title natin. Lagyan natin to sa drawing title. Yan, okay. Meron tayong drawing title dyan. So, nilagyan ko lang ng parang grid line dito para hindi masyadong magulo tingnan. Yan. Ganun lang yung ano natin. Nilalagyan natin ng type. 5 panel awning glass. Ito. And then, one piece bedroom. Kung ayaw nyo mag-detail nito, pwede lang din naman to. Kahit opening lang yung rough opening lang yung ipakita nyo dito para alam naman ng magagawa kung ifa-fabricate pa to, alam nila. Kung sila na yung bahala mag-divide nito. Depende sa mga materials na gagamitin dyan. Iba-iba yung thickness eh. So, kagaya na din nito. Yan. So, I think ito lang yung topic na under schedule of doors and windows, and na-update na natin yung first page natin here, schedule of doors and windows. So, A4 na tayo. So, sa susunod, dito naman tayo sa page 5 na tayo. Gagawa tayo. It's either reflected ceiling plan and roof plan. Yan. Madali lang naman yan. So, pwede nating isabay-sabay yan. Okay, so sa ngayon, ito lang muna and maraming salamat.